Ayon sa isang YouTuber na may tinuturing na reliable source, wala raw nagko-cover sa prayer rally na nagpapakita ng posibleng pagwawalang bahala o pagtanggi ng gobyerno sa mga hinain ng mga nagpoprotesta. Dagdag pa niya, tinanggal umano sa kanilang mga trabaho at pinalitan ng mga tauhan ni businessman at Bongbong Marcos ang mga security guard dahil sa takot na posibleng sugurin sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Nabanggit din sa YouTube video na wala umanong pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon. Hindi umano nito pinapansin ang mga rally na naggaganap sa Liwasan Bonifacio kahit 5 araw na itong nagrarally. Sa mga lumalabas na ulat mula sa YouTuber, lumilitaw ang posibilidad ng hindi pagbibigay pansin ng gobyerno sa mga hinain ng mga nagpoprotesta. Pinapakita rin ang mga posibleng takot ng ilang individual na maaaring maging biktima ng pagsugod dahil sa kanilang pagtanggi o paglabag sa kautusan. Dagdag pa rito, hindi umano nagbibigay ng kahit anong reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari na maaaring magdulot ng pagdududa sa kanyang pamamahala sa gitna ng mga pagkilos ng mamamayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tayo ng change of guard. Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto, ang PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, ponteryahin tayong lahat. Lalo na itong sila, pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga uli yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na kuting. Ayaw niya makipagdialogo. 5th day na. Pang 5th day na ngayong araw na nagsasalita itong ating, not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip, okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag na bangag nga, wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanyang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-traina ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, giyera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga balangga. Diba? Nakita nyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang, pinakaikialaman, pati yung charter change, lahat, mga ayuda and everything, di ba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit parang bribe para pilitin sa mga pirma-pirma nila. So ang daming ginagawa ng hayop na to, syempre number 1, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin, pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pilit nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Quiboloy. 'Di ba? Bakit kamo? Kasi nga
ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi, kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kasi sobrang talamak na ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Droga, sila ang pasimuno. Smuggling, sila ang pasimuno. Oh, by the way, okay? Nakita ko doon, di ba, International Women's Day kahapon, March 8 dito. March 10 na dyan ngayon sa Pilipinas, di ba? So ngayon, itong hayop na Lisa Smugs na ito, siya isa sa guest doon sa, galing to kay Joey, nakita ko kay Joey. Okay? Mga kababayan, ito. Okay. So si Lisa Smugs ay naimbita doon sa Go Negosyo. Gusto kong talakayin ito. So ngayon, itong hinayupak niya. Inatak-atak daw, ayan, women, okay, Women Summit Chuchu. Okay, yung demo, yung edited yung mukha niyang corduroy. Alright. So ang sabi dyan ni Joey, okay, ito daw ay tinanggal. Okay, tinanggal yung post na yan ng Go Negosyo dahil nga inatak-atak si Lisa Ahas Marcos ng mga hinaing ng taong bayan. Alright? Inatak-atak siya ng bonggang-bonggang. Ito. Okay. Dali Ayan. Okay. Inatak-atak siya ng, ayan, nakita niyo yan. Tapos ang ginawa daw ng Go Negosyo ay pinalitan na lang yung picture na pinost nila. Okay? Kasi ang sabi dyan sa post, ay sabi ng mga comment ng taong bayan na siya ay smuggler, ayan, sama-sama tayo maging milyonaryo. Basta lahat ng hate dahil sa kanyang ginagawa. So kaya ang question ko nga, tama yung mga nag-comment dyan, women empowerment, di ba? Ang drama nila, Go Negosyo, suportahan ang mga nagninegosyo. So anong in-empower ni Lisa Smugs sa mga kababaihan? Para what? Para protektahan ang smuggler o maging isang smuggler. Tama yung mga comment nyo. Maging isang smuggler na katulad ni Michael Ma. Kasi if you talk about women empowerment, maliban sa pagninegosyo, doon pinag-uusapan ang equality. Diba? Ensuring equal rights. Pantay-pantay na karapatan, not only ng kababaihan, kundi ng pangkalahatan. Ano itinuro ni Lisa Smugs dyan? Yung pagbabayad ni Lisa ng mga hitmen na gustong pumatay sa akin, yan ba ay ensuring equal rights para isuppress ang aking karapatang mabuhay at huminga sa mundong ito? Yan ba ang itinuro ng buwaka ng inang Lisa na ito? Ito ba ang oportunidad na sinatsat niya dyan sa Go Negosyo na yan? At binura nila, dinilit nila. Ano ang pinaka-essence nitong pinag-usapan natin? And thank you, Joey, for posting that. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin, kung pinost yan, yung mukha niya, which is pinost talaga, at dinilit nila, hindi niya kaya ang what? Ang hinaing ng taong bayan. Kasi doon, sinabi na si Lisa ay smuggler, si Lisa ay nagpapanalo sa loto, sama-sama tayo maging milyonaryo, si Lisa ay ahas, si Lisa ay putang ina. Lahat ng naggalit ng taong bayan, nandoon. So bakit yung dinilit? Martial law? Gusto nyo sasabihin namin na ang buwaka ng inang yan, ang kinis-kinis, pero corduroy ang mukha? See that, mga kababayan, tangainan nyo, Go Negosyo. Yung mga umattend dyan, although lahat naman ng umattend dyan, hindi naman yan demonyo katulad ni Lisa Smugs. Diba? Yung iba, nandadyan lang talaga na gustong matuto or something-something. Pero when you talk about women empowerment, Women International's Day, thank you nga palangga sa lahat ng mga kababaihan na mga matatapang, single parent. Okay? Hindi lang yon. Lahat ng babae, kahit ano pang mga status-status sa buhay, thank you at naging matapang kayo. At kasama tayong lahat doon. So nagdrama-drama ang buwaka ng inang doon, tapos dinilit nila dahil hindi nila kaya yung bunganga o yung text ng taong bayan, yung hinaing dahil sa korupsyon, dahil sa pagpapanalo ni Lisa at Robles
na sinasabi niyang sama-sama tayo ng milyonaryo, nasaan ang freedom of speech, freedom of expression? Kasama yan sa women empowerment. Anong inano mo doon? Smuggler empowerment dapat ang inyong tinitle. Smuggler empowerment, polboronic empowerment, dahil sa pagsusuporta ni Lisa Ahas Marcos, hindi lang sa smuggling, kundi sa iba pang mga usapin, like polboron, like droga and everything. Diba? Yun ang kanyang itinuro doon. Okay? Nandoon ka dapat. If you talk about women empowerment, ako tinuturuan ko kayo na maging matapang. Hindi pa dadaig. Na kahit politiko man ang kabangga ninyo, ipaglaban ninyo. Kahit na minsan, buhay mo ang kapalit. Sabi ko nga, masarap mabuhay nang lumalaban ka. Anong maitutulong mo sa sosyedad na ito, sa society ito? Diba? Ini-educate mo ang taong bayan para sila ay lumakas ang kanilang loob, matuto sa mga aspeto ng pagdinegosyo. Anong tinuro ni Lisa hayop na yan? Mag-smuggled? Mag-appoint ng katulad ni Michael Ma? Pakita natin ulit. Ito mga kababayan. Pakita natin ulit yung kaputahan ni Lisa. Ito. Ano Lisa? Anong itinuro mo? Ito? Itong si Michael Ma. Ito, pakita na, i-play natin yung jung niya. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, ano natin yung ito ulit. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Oh, Special Envoy, Michael Ma. Yan pa tinuro niya? Oh, ulitin natin mga kapalaga. Babalikan ko yung sinabi ko. Yan ba ang tinuro ng hinayupak na yan sa go-negosyo? Ha? Yung paano maging kasabwat o maging partner ng smuggler? Inaakusan ko yung buwaka ng Ginemes na yan. Lalaban tayo hanggang sila ay matigbak, sabi ni Marcina. Okay? Yeah. Babangag muli. Lina Guas, thank you palangga. So ngayon, mga palaga, ang punto de vista dito, bakit nila ng go-negosyo binura yung post nilang ganyan? Dahil ang mga salita ng tao, minumura pa nga, buha ka ng ina mo, parang may mga ganun pa, Jutang Ginemes, lahat. Ikaw ay kasabwat. Okay, Juliet, thank you palangga. Juliet Omil Kawas. So you talk about Jutang Ginemes empowerment, in-empower mo, kahit in-empower mo ang mga polboronic. Pakita natin si Michael Sayarot kasi ito yung binanggit ko doon nung ako'y nagsalita doon sa prayer rally. Okay? Ito ba? Ito ba ang empowerment na tinuro ng hinayupak na to? Kasi mga kabalagay, mga kapapasok lang, yan, kaya nga sabi ko, yung hayop na Lisa, na kuting, na tambalos-los, mga tangina nilang lahat, ayan, sinama ang nahulihan ng tone-toneladang pulburon at na-intercept pa ang mga epektos niyan sa Australia kasama nila sa kanilang state visit. Yan ba ang itinuro ng hinayupak na yan? Na empower na para protektahan o palayain ang mga may kasong may mga kasong hindi dapat pinapalaya o walang piyansa, non-bailable, mga kababayan, pero nakakalayan ba? Yan ba ang tinuro mo doon? Lisang Jutang Ginemes? Equality, chuchu, ang putragis ka. Equality ng ano? Equality, dapat equal ang inyong pangangamkam. Equal dapat ang panalo sa loto ng mga loan bettors para ibayad sa mga trolls ninyo, sa mga black propaganda ninyong hayop ka. Yan ba? For you to stay in power? Ganon yun, mga kababayan. Para manatili sila sa power at dapat, anong gagawin nila? Patahimikin tayo lahat. Isang mag-example yang go-negosyo na dinilit nila ang picture ni Lisa Ahas Arantamangos. Hindi ba dapat proud kayo dahil kasama niyo ang buwakan ng inang First Lady Ahas? O, bakit niyo binura? Ha? Bakit niyo binura, mga palangga? So tinuruan din ba ni Lisa kung paano kasi kasama dyan sa women empowerment, di ba? Yung mga usapin tungkol sa ating social issues. Kasama po yan ang ating political stand, political views. Ano, tinuro di ba ni Lisa na bago mag-eleksyon ay makipagsabwatan sa Smartmatic, hindi makipagsabwatan, nakipagsabwatan dahil yan ay nakalagay sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chok. Anong
Okay. Anong ibig sabihin yan? Pinatahimik kung kaya ni Lisa utusan ang Go Negosyo dahil yun, nakikinabang yan sa kanila na patanggalin ang kanyang picture na malaki yung pinakita natin kanina dahil inaatak-atak siya ng boses ng taong bayan. Mga palangga, kaya ni Lisa magpagurgor. Yan po ang maliwanag na halimbawa sa inyo na talagang hayop na to, she can't stand with our voice. Dahil totoo, she can stand with criticisms. Kasi gusto niya, lagi, ay, ganda-ganda mo naman, tangina kang ahas, puro ganon. Gusto niya. Ayaw niyang may marinig na tunay na kahababuyan kung ano yung ginagawa niya, palangga. Ping Dayok, thank you, palangga. Alright? So ngayon, anong ginagawa ng hayop na ito? Patuloy, kasama ang mga kasabwat na mainstream media. Mga kasabwat lang. Kung di kayo kasabwat, di exempted kayo dito. Ha? Ayaw pag-usapan ang nangyayaring prayer rally. Kaya tayo, ang susi, okay, na dapat magsalta ng magsalta, ituloy-tuloy na natin ito. Kasi nga, nag-change na sila ng mga security guards. Kasi kinakabahan, natataranta sa darating na change of guard. The real guard. Okay? You know? The real president na kung ano man, pag dumating yung time na yon na magpalit na, mga palangga, and I hope very soon, di ba? Natataranta kasi masastop na natin, di ba? Maaampat na natin ang ginagawang kababuyan ni Lisa at ni Marcos Jr. sa pagwawalang hiya, paggagahasa, lahat ng kaba ng bayan, lahat ng pangangamkam, pagpapanalo sa loto, pakikipagsabuatan sa smuggler, alam niyo yan? So pinapatay na tayong lahat ang inyong mga karapatan, ang inyong mga negosyo, dahil ang pinapaboran yan, yung mga malalaking negosyo na mga kasabwat nila. Di ba? Paranoid na, sabi ni Amy. Yes, paranoid niya. Dismantle the oligarchy in the Philippines, sabi ni Fahad Isaac. Ayun na nga, kitang-kita niyo naman yan noong panahon ni Duterte, pinagmumura niya yung mga malalaking negosyo. Oh, di ba? Nagbayad kagad ng kanilang mga taxes nung pinagmumura ni Pangulong Duterte. Kasi si Duterte, merong leadership, merong balls. Si Kuting, ang alam, magtraidor sa taong bayan, magtaksil, mga kababayan. Kaya nagkaletse-letse na ngayon ang nangyayari sa inyo. Walang empathy, walang pakialam sa inyo. Lalo na doon sa mga sundalo na namatay. Di ba? Nakita nyo naman yon. Nangamatay, hindi man nang dinalaw ng buwaka ng ina, pero sa Australia, nag-alay-alay ng wreath. Nag-alay-alay ng bulaklak ang hinayupak na ito. So ngayon, mga kababayan, kailangan na talaga nating tanggalin ang taong yan peacefully dahil sa patuloy na pagpapatahimik, patuloy na martial law. Sabi nga ninyo, sinabi ko, silent martial law matagal na. Dahil the moment na pinakikialaman niya ang mga empleyado ng gobyerno, ang kanilang mga social media accounts, ang pagpuwerta sa kanila na umattend sa kanilang mga activities, sa kanilang mga event, dati pag hindi naka-attend sa kanilang mga rally, yung remember the kick-off rally na yan, ay tatanggalin nila ng trabaho o gigipitin nila o ipofloat nila, itatapon nila kung saang bundok ng hibok-hibok. Ayaw tayong pakinggan ni Kuting. Ayaw makinig ni bangag na pulboronic sa hinaing ng taong bayan. Di ba? Ang gusto nila, reforma. Reforma daw. Papalitan ng charter change. Ay, papalitan ang charter. Reforma para sa kanila. Para patuloy ang pagkamkam nila, mga palangga. Wala nang integridad ang hayop na to. Puro kasinungalingan. Bakit kailangan pa niyang mag-stay dyan? Wala nang tiwala sa kanyang taong bayan. Kung ganito, na patuloy na binababoy kayo, at tatahimik lang kayo, iba tahimik. Sabi ko nga palangga, walang mangyayari sa ating bayan, kundi lalo tayong lulubog. Okay? Kung hindi kayo magsasalita, dahil nga halos lahat ng mga malalaking media ay nasungal-ngalan na Lisa, business dealing, o pera, o kung ano pa man, nasungal-ngalan na ni Lisa yan. Papayag ba kayo na isang buwaka ng inang kordoroy ang mukha na si Lisa Araneta Marcos, a.k.a. Butod, Mudlo, Putot,
ang patuloy na magpapahirap sa inyo. Kayo, ulit-ulit ko, men and women in uniform, kayo dati ng mga taong gobyerno na binababoy ng babaeng pinakamasama sa lahat. 1 billion o trillion times ang kadyutahan ng buwaka ng inang lisang hayop na yan. Buwaka ng ina yan. Wala nang magiging maganda na mangyayari sa kinabukasan ng bayan. Ang meron lang magandang mangyayari, sila. Ulit-ulitin natin, party-party, every other day. Nung birthday ni, may nag-message sa akin, itong buwaka ng inang Sandro na yan. Okay? Yung hayop na yan. Nag-birthday, nag-party na naman. Samantalang kayo, hindi makabili ng tamang sapat na pagkain, tapos papayagan nyo na lang na ang pera ng bayan pinaparty. Pera ng bayan pinupulburon. Pera ng bayan binabayad sa trolls. Pera ng bayan binabayad sa mga hitmen para ipagurgur tayo. Hindi tayo titigil everyday. Mga palangga, huwag kayong pumayag. Kailangan yung kausapin ng inyong mga anak, ang inyong lalo ng mga teenagers. And I salute dun sa mga bata dyan sa KOJC. Talaga makikita mo sila, mga bata, hindi sila katulad ng mga bayarang ralista na ginagawa ng mga kaliwa. Actually, tinanong ko yung naghatid ng pagkain. Sabi ko, palangga, sabi ko, ano yung na-notice mo? Sabi ko, be honest, anong na-notice mo doon sa KOJC rally? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, grabe, disiplinado, ang linis. Actually, nung sinadya sa akin yung video, tinitignan ko kung may kalat. Kasi pag nagra-rally, katulad ng rally ni Kuting, di ba? Not only kay Kuting, halos lahat ng political rally, mapakuting, kahit na sinuportahan natin noon, mapadilawan, mapapinklawan, ang kalat, sobra, binababo yung mga daan. Pinatapon lang kung saan yung mga bote ng tubig. O kalat doon sa rally. Sabi sa akin ni Palangga, sabi niya, grabe, disiplinado, wala kang makikita talaga na bulto-bultong kalat. So, ibig sabihin, nagre-reflect yung leadership ni Pastor Quiboloy sa kanila. Ibig sabihin, disiplinado sila. Kasi kung yaan ay bara-bara, kung bara-bara ang kanilang leader, walang pakialam, hindi sila tinuturuan. Ito, actually, ito yun eh. Tignan natin to. Tignan natin tong video na to. Ito ba yun? Okay. Hindi pala to. But anyway, nakita nyo naman dyan, mga palangga. Nakita mo, hindi pala wala dito, hindi nakikita. But anyway, tignan nyo na lang sa rally. So, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, talagang wala kang makikita yung katulad ng ibang rally na, naka-attend naman siya ng ibang rally, na sobrang dami ng kalat. So again, dito nagre-reflect ang leadership ni Pastor Quiboloy sa kanyang mga nasasakupan na marunong sila mag-clean as you go. Kung lahat tayo, sabi ko nga kay Palangga, sabi ko, alam mo, kung lahat ng Pilipino marunong, may disiplina, na hindi nagtatapo ng mga basura, hindi babarayan sa mga estero, sa mga baha. Hindi kikita yung mga buwaka ng inang, mga tirador o mga kawatan sa politiko kasi yung mga pagtatapon ninyo mga basura, di ba? Ano ang ginagawa diyan? Binabudgetan niya ng gobyerno, mga dredging project, mga clean chuchu-chuchu, kung ano-ano pa. Millions of billions of pesos ang napupunta diyan na kunyari lilinisin nila. Di ba? Tatanggalin ng mga kalat, pero ang ipupondo lang diyan, kapiranggot na porsyento, 10%, 20%, 80% nakaw. So kung ganitong klase ng mga kabataan na kahit doon sila ay nagtitipon, libo-libo sila, wala kang makikitang kalat, that's amazing. Sabi ko nga, ibig sabihin ito, mga batang ito, itong mga religious members na ito, disiplinado sila. Pinoprotektahan nila yung kanilang what? Yung kanilang, of course, yung kanilang congregation, yung kanilang kingdom, yung kanilang leader, at kanilang mga sarili. Kasi kasiraan, the moment na maggalat yung mga yan, the moment na parang mga salaula na walang pakundangan, magre-reflect yan sa kanilang kongregasyon. Bakit mo naman pasasuportahan yung mga ito na ang kakalat nila? O itong nagre-reflect sa kanilang leader. See that? Malinis talaga ang paligid ng prayer rally. Sobra ang galing na pamamalakad ng KOJC, sabi ni Palangga. Di ba? Tignan nyo. Okay, tignan nyo yun kung malapit kayo dun sa itsura. Oo, ang lilinis. Hindi yung katulad ng panahon. Actually, nandiyan ako sa nung, what do you call it? May 7. Nung nag-rally kay dyan sa Soler, kay Kuting, di ba?
Makikita mo, ang daming kalat. Di ba? Actually, ako, nagsalita ako, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, dapat naman nagliligpit tayo. Dapat naman hindi tayo nagkakalat. Doon, after nun, di ba, gabundo ka mga kalat. Kasi walang leader na nagsasabi na magligpit kayo. Kaya sa mga susunod na mga rally, whether not KOJC at iba pa mga rally ng mga palangga, ito, total women empowerment, di ba? Try your best. Na pag may ininom kayo, may kalat kayo, lagay nyo sa bag ninyo. Tapon nyo sa basurahan. Kahit balat ng candy. Kasi napakalaking bagay kung libo-libo tayo, lahat tayo nagkakalat. Isang balat lang ng candy, isang bote, tatapon natin ng bonggang-bongga. Di wala na. Mismo tayo ang dumudumi sa ating kalikasan, dumudumi sa ating bansa. Diba? And I salute you guys. Kaya sabi ko kay Palangga, yung volunteer, sabi ko nakakatuwa naman. Tapos sabi ko, ano yung negative na nakita mo? Sabi niya sa akin, ang negative ma'am, yung iba, hindi doon sa rally. Sa ibang, kasi bumili siya ng mga water. Tinatanong niya yung mga tao na ano masasabi. Ano daw masasabi sa nangyayari ngayong rally sa Liwasang Bonifacio. Very generic yung sagot na parang ang sabi sa akin, yung iba parang walang pakialam. Pero ang common denominator, sabi niya sa akin, pero ang common denominator ma'am, ang sinasabi nila, nabudol sila. Hindi nila akalain na as early as before 2 years ay ganito na nangyari sa Pilipinas. Sabi ko, okay na yan sa akin na marinig ko. Yan na lang na naramdaman ng taong bayan na nabudol sila at binaboy sila ni Marcos. At even though hindi sila makarating doon, dahil syempre kailangan din naman magtrabaho ng mga tao, ibig sabihin, hudyat yan, nagising sila. Diba? Gising sila. Pero dapat ang mas gising yung mga taong nasa gobyerno na nakikita nila etong sigaw ng taong bayan, sigaw ng KOJC members na kailangan ibigay nyo sa amin ang hustisya. Hindi nyo pwedeng gipitin si Pastor Quiboloy at litisin ni Ontiveros dyan. Sabi ko nga, yan si Ontiveros, ang jutang gininang yan, alam nyo naman yan. Diba? Anti-Marcos pero ngayon hindi na anti-Marcos. Kasi what? Ang kanyang pakapatid na si Jingay Ontiveros ay nagtatrabaho kaya Boytis at yung connect, nakita nyo, yung connect the dots. Kaya tahimik siya. So sa halip, ayan ay dilawan. Ano ba si Lisa? Super dilawan. Pulahan. So magkakasabot na yung mga putang inang yan para gipitin si Pastor Quiboloy. Gipitin dyan at gusto nilang litisin. Imagine nyo, in aid of legislation, Chucho. Tapos recently, di ba, itong si JV Ejercito, tandaan yung pangalan, binawi niya yung kanyang nag-withdraw siya, di ba? Yung perma niya na dapat hindi i-contempt si Pastor Quiboloy. O ano, JB, magkano? Nabayaran ba, JB? Ha? Ngayon, ito lang sa atin. Mga kababayan, lahat tayo, okay? Lalo na si Pastor Quiboloy, kasi religious leader siya eh. Kaya nga tayo may separation of church and power eh. Na hindi dapat pang pagkikialaman o panghimasukan o i-politicize yung mga religious group. Hindi dapat silang targetin. Diba? Kung meron man siyang pagkakamali, dalhin siya sa proper forum, sa korte, hindi dyan. Na talagang ang target ni Lisa Ahas at ni Marcos Jr. ay ipahiya at ginagamit itong si Ontiveros at ginagamit ang mga jutang ginimes na pwedeng gamitin ni Lisa para i-shutdown, which is na shutdown na nga, tanggalan na nga ng prangkisa, si Pastor. Dahil ulit-ulitin natin, natatakot si Lisa Ahas Marcos na mag-take over si Inday Sara. At alam ng taong bayan na si Inday Sara, si Pangulong Duterte, si Pastor Quiboloy ay ganito ang kanilang friendship. Ganito ang kanilang support sa isa't isa. The target is Sara and Pangulong Duterte. At kasama siyempre si Pastor. Kaya sabi ko nga, para silang mga ganyan, magkakapatid. Diba? So yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Like ako, diba? Critical. Ano ginagawa sa akin? Alam niyo naman siguro yun. Pero sa tingin niyo, papatinag ako? Hindi tayo papatinag, mga palangga. At dito na nga po nagtatapos ang